nagbabatuhan na sila ng kanya-kanyang kasiraan. Ngunit nang sumagot naman po sila, ay mararamdaman din po ng taong bayan kung sino yung may laman. Napanood ko na po at nakita ko sa mga post ang sagot ni Speaker Martin na nababanggit nga dito no ho, na sinabi nga ni Attorney Ches or Senator Ches Escudero ng tangalang hindi mabanggit-banggit, nabanggit din dito ngayon sa pagdinig sa Kongreso sa Blue Ribbon. At ang sagot ni Martin, nabasa natin, at nabasa rin natin ang sagot naman ni Senator Jinggoy. Ang sabi ni Senator Jinggoy, sige, nakahanda siyang magpalay detector test. Sila kaya, mga partner? Nahawaan. Alam mo, partner, buhat nung napunta yan si mga tulpo dyan na uso yan lie detector. Alam niyo po, ang mga lie detector test, kasi hindi po reliable yan, hindi nga ginagamit yan sa korte. Alam niyo po kung bakit? Kasi po Bakit, yan partner? po ay ang mahuhuli lang na mga nagsisinungaling sa lie detector test, yung mga hindi sinungaling. Pero yung sanay magsinungaling, partner, hindi mo mahuhuli yan sa lie detector test kasi ang tinitignan niyan yung pag-iba ng pulso, partner eh. So ibig sabihin kung sanay na magsinungaling yung tao, walang pagbabago ng pulso yan, partner. Kaya yan po yung numero uno na hindi ka panipaniwala dyan sa lie detector test, partner. Yan po ang pinaka walang kwentang test ng pagsisinungaling, partner. Kaya nga no, nakakalungkot dahil ang Kongreso at Senado, ang kanilang tungkulin ay magpasa ng mga panukala para mapakinabangan ng maraming Pilipino, lalo na po sa bansang ito na sandamakmak ng mahihirap. Pero ito na po ang nangyayari ngayon. Nagbatuhan na sila, nagsisiraan na, kanya-kanyang lusot. Ano kaya ang kinabukasan ng mga Pilipino sa nangyayari po ngayon sa Kongreso, Senado, under Marcos admin? Alam niyo po mga kapartner, kapabayaan po ito ng pinuno ng ating bansa. Wala nang iba si Bongbong Marcos. Alam mo, partner, ang maganda lang sa lahat ng mga investigasyon na to. Umaamin sila lahat na may anomalya eh. Umaamin sila lahat na may mga nakawan na naganap. Umaamin sila lahat na mayroong mga kinurakot. Ang problema lang, hindi kami, kayo ang nangurakot. Ganun, partner eh. Kumbaga, yung mga kababayan natin, natutuklasan tuloy natin na totoo pala talaga yan dahil alam na alam nila yung mga pati mga porsyento, partner, at nagsasaktuhan sila. Ang problema lang, sino talaga yung sa kanila yung nakakuha ng mas malaking katkong, partner. Naman ulit sabi, partner Pads, sino ba dapat ang dapat tukuyin at dapat managot dito sa lahat ng ito? It seems like parang baka mamaya, pag dumating ang araw, walang may kasalanan, walang makulong, taong bayan ang may kasalanan nito kasi bayad tayo ng bayad ng tax para tuloy mayroon silang kurakutin dyan. Kaya nga mga kapartner, kagaya nito mga kapartner, dugtong tayo sa opinion para pareho pa rin ang ating topic, no? Bigla-biglang nagbago yung liderato naman ng Senado pagkatapos po kumanta ng chat-chat-cha itong si Diskaya, si Pacifico Diskaya. O ito, ano ang opinion nyo? Sa tingin mo, tama ba ang timing ng pagpapalit ng liderato sa Senado sa gitna ng flood control anomaly, partner Badong? Alam mo, yung katamaan ng isang bagay, depende yan eh. Halimbawa po sa mga magnanakaw, tama po yan mapalitan kasi katulad niyan. Alam ko na agad, nung pinalitan ni Soto, si Chis Escudero, papalitan pati yung Blue Ribbon Committee. Alam naman natin, nasa tamang direksyon na yung Blue Ribbon Committee. Ang dami na po niyang, maraming salamat muna kay Astrid Elia sa pagpapakape. Think positive pa rin kahit nakaka-grrr. Partner, no? Okay. Partner, alam nyo, sa ating mga mamamayan, talagang masama, no? Masama yung pagpapalit ng liderato. Ayon nga kay Senator Bato, mga congressman yung kinanta ng mga ugat ng pagnanakaw sa flood control. Tapos ang tinanggal sa pwesto ay mga senador, partner.
idudugtong ko, idudugtong ko dyan, partner, ganito. Dito kasi sa mga senador, lalo na ito, nababanggit na noon pa lang, may agam-agam na talaga itong si Senator Jinggoy at saka itong si Senator Joel Villanueva. Ganon din itong si Senator Chis Escudero na sinasabi di umano, tumanggap ito ng, ewan ko kung illegal ba talaga yon yung tumanggap ng parang donation para sa campaign period, or campaign material, kung ano man. Ngayon, kung ipagpalagay natin na ito yung naging dahilan kung bakit nagkaroon nga ng biglang rigudon at palitan ng posisyon. Okay, given, granting without accepting. Sige, may point sila or mayroon silang ginawang basihan. Pero ang tanong ng taong bayan, mga kapartner, ibigay din nila ang basihan nila kung bakit pati si Senator Marcoleta pinalitan din nila. Samantalang, ayon kay Senator Chis Escudero, nabanggit doon yung pangalan na hindi mabanggit-banggit na ito di umano ang pinakapuno at dulo ng lahat ng problema. Mga partner, yan ay siguro dapat din nila ipaliwanag. Kung wala silang may paliwanag dyan, abay, siguro ang taong bayan dapat magtanong din, di ba mga kapartner? Yan, maraming salamat Delia Pineda sa pakulay. May pinagtatakpan sila kaya sila nagpalit ng leader. Ayon naman kay Mil on the Go, kaya nagpalit kasi napatumbok na sila sa pinakamataas na politikong involved sa pagnanakaw. Kaya nga ang ganda na ng momentum ng Blue Ribbon Committee ni Senador Marcolita Kumbaga, nasa peak na no? Talagang paangat na Nakikita na natin kung saan ang direksyon ng Blue Ribbon Committee, kundi itong tumbukin ang Saldi. Kasi nga, napangalan na Saldi ko at Martin Romualdez. Ang ganda po ng pagkakanta ni Pacifico Discaya sa Senado. Kitang-kita mo, hindi sintonado Kung baga, pag ikaw mapakinggan yung mga statement ni Pacifico Discaya sa kagahapon sa Senate hearing, maniniwala ka talaga kasi mayroon pa siyang sinasabi, may ledger ako, may invoice ako, no? Saka yung mga pangalan, detalyado, kompleto lahat ng mga DPWH, mga engineer. Binanggit Tumutumbok yung pangalan at hindi gawa-gawa. At saka ako naniniwala ako, kaya Senador Marcolita, nasa tama yung kanyang direksyon ng Blue Ribbon Committee. Hindi ko maintindihan. Sabihin na lang natin, palitan yung Senate President. Bakit isasama mo itong chairman ng Blue Ribbon Committee? Nakikita mo naman, mag-ayos naman yung pagkadala. Lahat naman pwede magtanong, binibigyan ng oras, binibigyan ng pagkakataon. Baka kaya ito ay sinadyaho nila para maiwasang matumbik na talaga ang pinaka-mastermind ng sindikato sa DPWH ngayon. Dapat hinayaan na lang muna kasi maganda naman ang momentum. Hindi naman nabubuwisit ang taong bayan. In fact, marami pong sumaludo. Kaya Senador Marcolita sa kanyang ginagawang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Unang hearing pa lang, hinangaan na si Senador Marcolita. Ang sabi nga ng ibang mga Pilipino ngayon lang, medyo gumanda ang pagtingin natin sa mga senador dahil kay Senador Marcolita. Pero magulat-gulat ka, dali kasama rin pala sa pagkatanggal sa chairmanship itong si Senador Marcolita, partner Badong. Alam nyo, partner, kanina nyo pa tinatanong, bakit tinanggal? Kasi partner, best performing nga di ba? Kung best performing senator ka, tatanggalin ka kasi baliktad ang mundo sa mga tao riyan Alam mo partner, eto lang ang Pangulo ng Pilipinas ay sumisigaw, nagagalit, humihingi ng katarungan para sa mga Pilipinong hindi they don't deserve, sabi niya pa na nakawan ng ganito. Alam mo, ibang klase talaga si BBM, napakagaling magsalita. Talagang given niya, dramatic, lahat talaga pwedeng talagang artista Tapos eto ngayon, tama naman yung direksyon ni Marcoleta kung ang gusto talaga ng Pangulo, kung seryoso partner kung seryoso talaga yung Pangulo
sa sinasabi niyang anti-corruption drive niya, eto na yung ginagawa ni Marcoleta. Na-expose na po yung mga tunay na magnanakaw dito sa kaban ng bayan. Pero bakit nila pipigilan? Kung ako sa Pangulo, narinig niya yun, dapat sabihin niya, okay ang ginagawa ni Marcoleta, kahit sino sana maupo, wag sanang tanggalin. O kaya tawagan niya si Tito Soto na wag niyong galawin yung Blue Ribbon Blue Ribbon. Committee kasi maganda yung performance niya, talagang na-expose niya. Kaya lang partner, yun na nga, yun yung problema rito sa atin, no? Walang pakundangan, kinakailangan yung politika ang numero uno. Yung kapangyarihan, yung makaagaw ng kapangyarihan kasi odang magandang ginagawa mo. Pero alam mo partner, gaba rin sa kanila yan. Dahil yung expectation natin kay Lacson na papalit kay Marcoleta, napakataas. Ang tanong, kaya niya bang pantayan yung ginawa sa loob ng 3 hearing ni Marcoleta? Malamang hindi partner. At pag dumating ang araw na hindi niya na ituloy, no? Yung ginagawa ni Marcoleta, sila talaga ang sisisihin ng tao, partner. Exactly ka dyan, partner, kasi maayos na yung nangyayari. Ako po'y nagulat talaga eh. Bakit ganito ang kinakahinatnan? Kasi ako naniniwala ako, partner, yung ginagawa ni Senador Marcolita na maayos na pagdala sa Blue Ribbon Committee, hindi yan kaya ni Lacson sa totoo lang. Malayong-malayo. Titingnan lang natin yung kwalifikasyon, partner eh. Si Lacson hindi naman yan dumaan sa pagiging kongresista, di ba? Pagiging mambabatas. Diretso senador yan eh. Kung batas lang ang pinag-uusapan natin kung sino yung may alam sa dalawa, hindi mas hamak na mas may alam itong si Marcolita dahil abogado ho ito. Alam ang batas. Bakit ba ang ipinalit mo yung walang alam sa batas, hindi nag-aral ng batas, ito abogado na nga eh. Tapang lang sa tapang ang pinag-uusapan, mas matapang si Marcolita eh. Di ba? Pinagtutulungan sa Kongreso ng mga alipuris ni Martin Romualdez. Bumigay ba si Marcolita? Sumuko. Hindi, lumaban siya hanggang dulo. Kaya ginusto yan ng taong bayan. Ginusto yan ng mga supporters ni former President Duterte na iboto at suportahan dahil nga maganda yung prinsipyo na ipinapakita ni Senador Marcolita para sa bayan eh. Kahit nga nung naalala natin, sinabi ni Senador Marcolita, hindi ako Duterte. Hindi big deal sa atin yun dahil alam naman natin na si Senador Marcolita hindi Duterte. Pero ito, ang nangyayari kay Senador Marcolita ngayon, na pagkaisahan, para bang binibilatan lang si Senador Marcolita ng mga dilawan at mga pulawan nakakampi ng Marcos admin, partner VMR. Yun nga ang problema dito, partner, sa Senado, ano? Kasi may tinatawag dyan na numbers game. Dahil nga sa ganyang sistema na nangyayari talaga itong mga bulok na mga pangyayari na ito. Kasi ito, nandyan na ang momentum eh. Mabalik tayo doon sa sinasabi ni partner Bads, ano, na best performer kasi. Totoo nga naman kasi katulad ng nag-iisa na nga lang noon si Vice President Inday Sara na DepEd Secretary na ayon sa mga survey at mga report, siya yung nag-iisa na best performer, best ano talaga, lahat nasa kanya, sa kanyang ahensya. Ngayon, anong ginawa nila? Pinagtulungan nila ito kasi nga silang lahat puro mga mga bulok turyan ang pinaggagawa. Ayaw nila ng ganito. Ngayon, ganito rin ang ginawa nila kay Senator Marcolita dahil bago pa dito, nung naging senador Senator Marcolita, nagpalabas na siya ng isang salita na sana once na maging senador siya at kung sino man ang maging leader ng Senado, itong ang Senate President, dapat ibigay sa kanya itong Blue Ribbon Committee sapagkat nandoon po ang mga dapat imbestigahan, ang mga malalaking pangyayaring dapat magkaroon po talaga ng linaw sa taong bayan. At siguro, ito kahapon na nangyari, natumbok siguro talaga at malamang papunta na doon. Mga partner, kasi mayroon tayong mga nababasa, may mga sinasabi sila, paninira dito sa kay Senator Marcolita, dito nga sa pamunuan ni Chis Escudero, na hindi daw ito fair, ganon. Kung nag-aalala sila, ayan na nga, sinabi na nga ni Senator Marcolita na hindi nga siya DDS. Patunay yan
na kahit alam ng taong bayan, alam ng mga DDS na sinuportahan siya, buong buo nating lahat, no? Ay nagsasalita siya ng ganyan. So, alam mo mga partner, ako hanga din ako sa kanya kasi kaya niya, may guts siya para sabihin ito, no? Despite na alam naman niya, sensitive ang mga katulad natin mga DDS supporters. Ang ibig lang sabihin nito, nagpapakita talaga ng neutrality itong si Senator Marcolita para magkaroon ng mas magandang implikasyon sana itong kanyang gagawin na Blue Ribbon Committee at ito na nga ang nangyari. Ang problema, allergy talaga itong administrasyon na ito, at ito ang nagpapatunay na hindi talaga sila interesado na magkaroon talaga ng maayos na investigasyon at maayos na hustisya para sa taong bayan. Ang kanilang gusto lang dito palabasin, mga partner, ichuchubibo ang lahat ng ito at palalabasin pagdating ng bandang huli, ang kanilang pinoprotektahan ang may alis nila dyan. Maari, may mahulog dito, pero nandyan lang sa mga maliliit. Pero sa kanila, mga matataas, malamang wala rito, mga kapartner. Partner Badong, diretso muna tayo sa issue number 1. Dugtong tayo kasi konektado lahat ito. Correct. Okay mga kapartner, dahil napag-usapan na natin yung Senado, o ito, Soto muling itinalaga bilang Senate President matapos mapatalsik si Chis Escudero. Muling nahalal si Senador Vicente Tito Soto III bilang Senate President matapos iboto ng 15 senador ang pagpapatalsik kay Senador Francis Escudero. Si Escudero mismo ang nag-administer ng panunumpa ni Soto at nagpahayag ng respeto sa desisyon ng mayorya. Kasama sina Senador Panfilo Lacson at Juan Miguel Sobere sa bagong liderato bilang Senate President pro tempore at Majority Leader. Ang dating minorya na pinamunuan ni Soto ay lumipat sa mayorya habang si Escudero at 8 pang senador ang bumuo ng bagong minorya. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa komite, kabilang ang pagtatalaga kay Lacson bilang bagong Blue Ribbon Committee Chair. Samantala, iginiit ng Malacanang na ginagalang nito ang desisyon ng Senado at hindi makikialam si Pangulong Marcos Jr. sa usaping ito. Ito partner, ang tanong, sa palagay nyo, makakabuti ba para sa Senado at sa bansa ang pagbabalik ni Tito Soto bilang Senate President? Bakit? Partner Badong? Alam mo, masama yan sa bansa, no? Yung pagbabalik. Direkta natin. Una, tuta kasi siya ni Martin Romualdez. Kung mapapansin nyo nung usapin nung impeachment ni BP Sara, imbis na Senado yung pinagtatanggol niya, yung mga congressman yung pinagtatanggol niya. Imbis na yun yung una. Ikalawa, alam nyo, proponent yan o siya mismo yung hindi niya nililihim na pangunahin po siyang taga-suporta nitong independent investigation body na bubuuin pa lang, partner, bubuuin pa lang. Sila yung kumukontra, hindi naman nila kinukontra direkta, pero sila yung nagsasabi na dapat independent, dapat hindi yung Kongreso ang nag-iimbestiga. Alam nyo partner, nung una, iniisip ko dapat yung Blue Ribbon lang kasi makikita etong mga congressman pag sila nag-imbestiga, talagang pangit din dahil sila yung numero 1 di ba? Pero nakita ko kanina habang nanonood ako partner, talagang hindi makakalusot kahit na congressman pa yung nag-iimbestiga. Talagang sa sobrang laki ng nakawan dito sa flood control pa lang partner sa sobrang laki ng nakawan, pati sila mismo ipapahamak nila o naipapahamak nila yung kapwa nila. Lalo na dito sa Senado partner. 'Di ba? Dahil wala naman silang pakialam kung mapahamak yung mga hindi mabanggit na mga pangalan ng mga congressman tulad ni Martin at Saldico, talagang tutuluyan nila yan dahil lalo na kung si Marcoleta, maganda yung direction partner Alam niya yung ginagawa niya. Una, alam niya yung pasikot-sikot ng batas. Alam mo partner, nagugulat ako bakit si Ping Lacson. Hindi natin tinatawaran yung kakayahan ni Ping Lacson. Matalinong senador yan. Magaling sa expose. Pero, iba pa rin. Ang lahat ng mga nasa Blue Ribbon Committee partner, karamihan dyan, sa mga naaalala ko naging Blue Ribbon Committee,
panay mga abogado. Alam mo partner kung bakit? Dahil mag-iimbestiga kayo ng mga paglabag sa batas ng mga tao ng gobyerno. Mahirap yun na kung hindi ka abogado, kinakailangan mo pa ng abogado para magabayan ka sa mga rules ng mga paglabag at mga korte at mga kaso. Samantalang isang abogado tulad ni Marcoleta, hindi lang simpleng abogado, yung totoong abogado na may mga abogado kasi tayong kilala na abogado nga pero hindi nag-practice ng law dahil maagang nakapag-asawa ng megastar, senador na ngayon. Ni hindi naging abogado na mahusay katulad nito ni Marcoleta. Ang point ko lang partner, nakakapanghinayang, no? Sa pagpapalit ng liderato, nakakapanghinayang kasi mawawala ng direksyon. Katulad ng mga naunang mga investigasyon sa Senado na walang resulta, ganyan ang mangyayari pag hindi si Marcoleta ang humawak niyan, partner. Nakakapanghinayang. At isa pa, Kaya, maliit na lang, partner. Si Tito Soto rin ang numero 1 na nagsusulong na dapat matuloy yung impeachment ni BP Sara. At kahit na binasura na nila yan, patuloy pa rin sa pagpapa-interview si Tito Soto na anytime pwedeng buhayin niya ng Senado. Nakakatakot partner kasi naghahanap sila ngayon ng mga diversion at walang ibang diversion na kakagatin ng tao kung hindi yung pagbabalik at pagbuhay ng impeachment laban kay BP Sara, partner. oo nga mga kapartner, sabi nga ni Ma'am Victoria Donato, hindi ako sang-ayon kay Soto at Lacson. Partner BMR? Oo, mga kapartner, ano? Ako, iba yung nakikita ko rito. Sa totoo lang talaga, diretsahan natin po pwedeng sabihin dito na hindi ito nakakabuti sa Senado ngayon. Ay, manapa, masamang pangitain po ito. Kasi nga, biruin mo, kumbaga nandoon ka na sa nandoon ka na sa kalahati na ng ginagawang investigasyon. Makukuha mo na ang inaasam-asam mo na dapat makuha ng taong bayan. Ngayon, saka mo ngayon papalitan. At ang mahiwagang tanong nga, bakit pinalitan? Ano ba ang kasalanan ni Marcoleta? Bakit? At dito mga kapartner, mayroon pang isang nasa likod nito kung bakit nararamdaman nating masama ito. Bakit? Kasi kung matatandaan natin, itong mga Villar, alam naman po natin, ito mga kapartner, nababanggit sila sa issue tungkol dito sa flood control dahil si Mark Villar ay matagal-tagal din nanunungkulan bilang DPWH Secretary sa panahon ni Tatay Digong. At ito namang prime water ng kumandidato itong si Camel Villar ay lumabas din yung issue patungkol dyan. Tumatagas din ang issue ng tubig nila. Ngayon, bukod pa dyan mga kapartner, mayroon isang congressman na nagsasasalita ngayon doon sa kanila, sa Las Piñas, itong tumalo sa nanay nila, sinasabi di umano yung mga proyekto nitong mga Villar o proyektong nagagawa diyan papunta doon sa kanilang mga businesses. So, napapaisip tayo mga kapartner na ano yung behind ng nakakagulat, wala na pong naganap na butuhan, kundi sekreto na po itong may hawak na 15 na pirma itong si Tito Soto. Siguro kung nalaman ito agad-agad or kahit man lang kahit papaano, mayroon man lang nakalabas, nakalusot, baka kahit papaano mapapagsabihan or maaawat itong mga pumirma doon kay Soto. Kasi mga kapartner, mayroon balita na mayroon daw pumunta dyan, isang mataas na tao, pumunta daw dyan sa Senado bago maganap yung palitan. So, kumbaga, ito mga kapartner, ito yung nagiging bad implication na kaya nyo nagawa yan na pagpalitan dyan, mayroon kayong gustong pagtakpan. Mga kapartner, wala akong tinutukoy pero tinitingnan ko lang po bakit nagkaganito ang mga Villar. Ano ba talaga ang dahilan? Despite na isa ka sa dinala ni Vice President Inday Sara Duterte noong kampanya, mga kapartner. ang punto dyan ni BMR, nagulat si partner BMR kasi nga
si Camila Villar, yung magkapatid na Villar, na inaasahan ng nating mga DDS dahil inendorso ni Vice President Inday Sara, nandun bumoto naman pabor kay Tito Soto na alam naman natin si Tito Soto gustong matuloy ang impeachment. Ito partner ha, banggitin lang natin yung mga kakampi ngayon na bago ni Tito Soto na gustong ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Si Senador Reza Hontiveros, Loren Ligarda, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Pia Cayetano, JB Ejercito. Hindi na ito the good one, baka siya na yung the bad one. Nabaliktad na. Senator Erwin Tulfo, Senator Rapi Tulfo, Tulfo Brothers, Win Gatchalian, Lito Lapid, 2 Villar. Nakakalungkot kasi mukhang nabaliktad partner eh. Yung numero natin na 16 na punta ngayon, sa numero ngayon ni Soto, nagiging 15 sila. So ito naman yung bumubuo ngayon ng minority block. Senator Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Batu, Rodante Marcolita, Aimee Marcos, Senator Robin Padilla, Bungo, at Senator Alan Peter Cayetano. Buti yung isang Cayetano na punta sa atin, mga kapartner. So ibig sabihin, ako, sa totoo lang, mukhang delikado dito si Vice President Inday Sara. Ito yung nakikita ko mga kapartner. Kasi tandaan nyo po, yung impeachment kay Vice President Inday Sara, hindi yan binasura totally. Nasa archive lang yan. So ngayon niya, parang pinatay, pero pwedeng buhayin. Ito na yung problema natin ngayon. Anytime pwedeng mabuhay yung impeachment labang kay Vice President Inday Sara sa bagong liderato na pinamumunuan ni Tito Soto, Senator Ping Lacson at Senator Migs Zubiri, na gusto nilang ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Tandaan po ninyo, ang kailangan po nilang boto ay two-third of votes para madesisyonan at makonvict si Vice President Inday Sara kung sakali mabuhay nila muli ang impeachment dyan sa Kongreso. Ilan ba ang two-third sa 24 senador? 16. So ngayon, meron ng numero si Tito Soto na 15. 15 po. Isa na lang ang kukunin nila. Anytime pwedeng makonvict itong si Vice President Inday Sara sa impeachment na complaint ng mga kongresista. Ang atin naman, ang kukunin lang natin siyam. Meron na tayong siyam. Kumbaga kung hindi magbago, itong minority block, pag sakaling mabuhay yung impeachment, ligtas si Vice President Inday Sara Duterte dito. Pero, ang magiging dito, implikasyon, pag ang 2 Villar ay buboto para i-convict si Vice President Inday Sara, masasabi kong biktima na naman muli si Vice President Inday Sara ng pambubudol ng mga gahamang politiko. Tapos kay Marcos, dito na naman tayo kay Villar. Partner, Badong? Alam niyo, partner, ano ba yun? Parang may audio Kanina yan. Sandali. Overseeing the insertion of up to 30 Nanonood ka, BMR, ng live? Nakamonitor ako. Nagulat ako merong Sorry, partner, pasensya na. Badong? Okay, Alam partner. Alam nyo, ito, para maliwanagan pati mga viewers, no? Hindi naman talaga mga Duterte ang mga yan. Ito mga kahit po yung nasa majority tayo, yung Team Duterte, hindi po yan yung buong yung majority. Kahit naman yan si Chis Escudero, hindi naman po naging Duterte kahit kailan yan. Ang nangyayari po rito, ganyan po ang politika, gamitan. So meron tayong Duterte Black, hindi sila kasama lahat. Maski naman sila, yung mga Villar, hindi na. Alam po natin, dapat kasi, ngayon alam na natin yan lahat. Mukhang si BP, alam niya na yan lahat. Maraming manggagamit sa politika. Ang ginagawa ni BP, gusto nyong gamitin natin ang mga manggagamit. Walang problema. Pero wag tayong umasa, nakakampi natin sila ay Duterte sila. Kaya wala pong bumabaliktad actually. Hindi naman talaga sila Duterte. Yung mga Duterte po na binoto natin under ng partido ng PDP ay nariyan pa po intact. Wala pong naghihiwalay. Kaya konti pa lang po tayo. Yung ibig sabihin, i-push talaga natin na yung sa susunod na eleksyon na walang pasisingitin. Duterte 10 lang talaga o kung Duterte 12 na. Kung mukhang mabubuo ni BP Sara yung lahat. Kaya
Talagang ganyan ang politika, no? Kung saan sila makikinabang. Sabi nyo nga, yung mga bilyar, bakit dalawa pumanig? Alam nyo na yung pressure sa kanila. Kita nyo naman yung pressure ng mga negosyo. Ganyan talaga kung negosyante ka at politiko, masyado kang compromise, no? Yung prinsipyo mo mako-compromise. Pero sa pag nagbotohan naman, malamang atin pa rin yan. Kaya gamitan lang po ang politika. Huwag po kayong masyadong masasaktan dahil in the first place, hindi naman talaga sila. Ginagamit nila tayo, in return, nagagamit natin sila para paboran tayo. Partner. Partner Baymar. Ako mga partner, nakikita ko lang dito, no? It came worse man. Halimbawa, siguro mayroon akong isang kunting ano lang, no? Unsolicited advice kay Vice President. If ever man lang, wag naman sana magtuloy-tuloy itong impeachment laban sa kanya. Pagka bago pa maglabas ng desisyon, halimbawa nagtuloy ito, sabay panata niya ng resign. Kasi, Kasi, partner, ha? hindi ako sang-ayon sa'yo na dapat mag-resign si Ay, VP Sara. ano ko lang naman to partner. Kumbaga, ano ko lang din naman ito, sarili ko lang din ito. Para sa akin lang kasi utakan lang ito eh. Kasi ang gusto talaga ng target nila dito, magiging si BP Inday, yung Hindi makatakbo. oo, hindi na makatakbo, ma-disqualified talaga siya. So, kung wala na talaga yung paraan at mukhang magsasabwatan itong mga ito, kasi ngayon nga lang, no, isa na lang talaga mga partner ang kailangan nila at nagparamdam na nga itong magkapatid na mga Villar na ito, despite na alam naman niya kung gaano siya sinuport or dinala ni Vice President Inday Sara Duterte. So para sa akin, siguro, Last mas minute. magandang gawin niya. Parang last Utakan lang to. minute, no? Oo, Parang last minute na ba? Na last Bago sila minute. magbaba ng halimbawa, ngayon, Oo. 2027 na. Eleksyon na yan. Wala nang mga ano dyan. Oo, Prado na yan, mga 2027. partner. Yun lang, mga partner. Alam mo, partner, Parang- ako bakit ako tutol dyan? Ang tagal-tagal nating tinututulan yung mga diskarte ni Martin para makaupo. Alam niyo ba mangyayari pag nag-resign si BP Sara? Magiging Vice President si Martin Romualdez. Pwedeng mag-resign Presidente. pwedeng BBM. mag-resign si BBM. Hawak na ni Martin lahat-lahat. Ang buong Pilipinas, hawak na niya. Tapos tatakbo pa siya pagdating ng 2028 na siya yung presidenteng nakaupo. Anong laban mo ron? Yun yung sinasabi ko eh. Hindi ako papayag na magre-resign. Hindi ang mga kalaban ang magpapasya. Yung mga supporter ni BP Sara. Kung may 32 million na bumoto sa kanya at hindi siya masusuportahan na siya ay binababoy ng mga nasa administrasyon, wala tayong karapatan na maging pinuno pa yung mga Duterte. Kasi hindi natin siya susuportahan. Hindi, yan ang pinakapangit na gagawin natin dahil tandaan mo, etong 32 million ang nagboto sa kanya, hindi lang siya dapat ang nagpapasya niyan. I-consider niya yung 32 million. At saka mula sa napakalakas mo, Vice President ka. Tapos, hindi ko matatanggap yun. Alam niyo ba ang power ng Vice President? Pangalawa yan. Ano man ang mangyari rito sa presidente, siya uupo. Yung matter na sinasabi niyo, maikli yung 1 taon na pamumuno ng isang presidente. Ang daming pwedeng gawin. Yung pagnanakaw na lang, pwedeng gawin niya ng nakaupo. Kung kahit na 1 buwan lang, pinag-aagawan niya yung mga OIC na. Kaya hindi nararapat, no? Hindi presidentiable yang pagre-resign dahil lang para kang bumigay sa kanila. Para mong sinabi na na lang ako, magre-resign na lang ako kasi talaga namang guilty ako. Ang pangit talaga nun na magre-resign ka para sa kanila, para maging masaya sila, utot nila. Hindi po pwede.